Hello guys, for today's video gamit na ulit natin si Wigo and punta tayo ng Lakeshore sa Mexico, Pampanga. Before namin na-discover yung Lakeshore, ang una talaga namin tinitignan is yung The Orchid Garden sa may San Fernando, Pampanga yata yun. Pero nung nagre-research ako, nakita ko sa ibang site na may mga nagre-recommend ng Lakeshore na mas madami daw yatang activity dito compare sa The Orchid Garden. Kaya ito na muna yung pupuntahan natin, pero soon pupuntahan din natin yung The Orchid Garden. This time panorte naman tayo kasi puro south yung nakaraang biyahe natin. Huling bumiyahe kami dito nung papunta kami ng La Union. I think bagyong Karina yon yung linggo na yon. So ngayon lang ulit tayo nakabiyahe papuntang norte. And pumasok tayo ng Marilao Toll Plaza around 3:20 PM. Based sa Google Map, yung estimate is 1 hour papunta ng Mexico, Pampanga. Bago na yung rear view mirror natin, no. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na plano kong bilhin. And dumating siya kahapon, kaya nilagay ko na kaagad. Sobrang ano lang naman, dali lang ilagay at saka wala kayong kailangan baklasin para mailagay nyo siya. Kaya so far, good na good siya sa akin. Ang lawak na ng visibility ko sa kanya, tapos kita ko pa yung baby ko. Kwento ko lang guys, di ba yung nakaraang content natin is ginamit natin yung Toyota Avanza. And after nun, pag uwi namin sa bahay, talagang miss na miss ko tong sasakyan namin, kaya ginala ko kaagad. Iba din kasi di ba kapag ka sarili mong sasakyan, tapos sanay na sanay ka na kung paano mo siya gamitin. Kaya yun, sobrang na-miss natin gamitin tong si Wigo. At ngayon, igagala natin siya ng mas malayo. Though looking forward pa din tayo na makapag-try ng iba ding sasakyan. And syempre, share ko din sa inyo yung experience ng paggamit ng ibang sasakyan. Lalo na sa mga katulad ko na beginner, first time din nakaka-try ng ibang sasakyan. So let's see, in the future, yun yung mga target nating content. Okay, si Avanza, kapag madami kayo. Pero sa ngayon, sa family namin, actually kasama ko ngayon yung wife ko, yung baby ko, at saka yung kapatid ko. And sa ngayon, saktong-sakto lang sa amin si Wigo. So ang tanong, kung may chance no or opportunity na i-trade in si Wigo to Avanza, i-trade in ba natin? For now, yung answer ko dyan is no. Syempre, first car namin to. Ang dami na naming memories dito. And then isa din to sa pinakamalaking investment namin so far, kaya hindi muna. Pero I think dadating din yung point na kapag may nasakyan kaming ibang sasakyan, yung masasabi namin na ito yung bagong gusto naming sasakyan. Ang sarap magmaneho ngayon, talagang nakakamiss talaga pagka expressway, oh. Lalo na kapag pa-north, siguro kwentuhan ko na lang kayo later ng mga may experience namin. Siguro gawa tayo ng mga konting clip na makukuha namin sa Lakeshore. Wala tayo masyadong makita dito, no, sa pagkapapuntang north. Yun yung kaibahan niya kapag papunta tayo ng south. Kaya kikwentuhan ko na lang kayo. Share ko sa inyo magkano yung mga magagastos namin, magkano yung entrance. Alam ko 50 pesos lang yung entrance eh. Tsaka kung may mga rules, parang bawal din daw magdala ng pagkain sa loob kasi may mga kainan naman. So share natin yung mga yan. Saka ano pa yung mga ride na pwede nyo ma-enjoy kapag pumunta kayo doon. Lahat ng pwede natin i-share natin dahil wala naman tayo bang makwento dito sa kalsada. Sa ngayon, nakakapag-drive tayo ng 85 yata to. Ayan, swabe lang, wala naman kasing masyado ding mga kasabay. Kakatapos lang nung bagyong Christine guys, and I hope na all of you watching this video are safe. Ang una pala na gastos natin papuntang Lakeshore is 289 pesos. Yan yung toll fee. I think combination na yun ang pagpasok namin dun sa Marilao Toll Plaza at saka paglabas dyan sa Mexico, Pampanga. Yung huling experience actually namin dito is medyo nakakatakot. Yung papunta nga kaming La Union, kasi yung week na yon is yun yung pumasok dito sa atin si bagyong Karina. And nung bumiyahe kami, sakto nag zero visibility dito sa part na to ng Pampanga pa lang yata, or I think sa ano pa lang pala, sorry, sa Balagtas pa lang nag zero visibility na siya. Tas ang tagal, siguro mga 20 minutes na ganun yung biyahe namin. Tas yung wiper natin isagad na yung galaw niya. Nakakatakot siya, lalo na kapag ang dami mong sakay. Sana hindi na maulit yun, hindi na natin ma-experience ulit. While we have the opportunity to do things like this, sana gawin natin, no, katulad nitong ginagawa namin ngayon habang bata pa tayo. Well, actually bata pa naman ako para sabihin to sa inyo, pero may mga time na talagang career focus tayo. Pero habang lumilipas yung panahon, lalo na pagka nagkapamilya ka na, nag-iiba yung
nag-iiba din yung ano mo, yung sorry na ano ako sa bus na to. Nag-iiba din yung focus mo. May time na career focus tayo pero hindi naman laging ganun, di ba? I'm not sure kung pare-pares tayo ng perspective na successful or talagang engranding work. Ang pangarap ko lang is gamitin yung work na yon to achieve yung happiness katulad na itong mga ganitong moment. Minsan nare-realize ko kapag mag-isa ako, no, na dapat thankful tayo sa mga oras na yung wala tayong problema. I mean, meron tayong sapat na like ano, financially okay ka, wala kang sakit, walang sakit yung family mo, yung anak mo, asawa mo, wala kayong kinakatakutan, something like that. Siguro pagka dumadating tayo sa point na yun, tapos na-realize nyo na okay, wala akong problema, siguro be thankful tayo and enjoy natin yung mga moment na yun. Kasi pag minsan nandun na tayo sa time na nandyan tayo sa mga mabibigat na problema, parang gusto nating balikan yung mga happy moments like this or yung mga happy moments na nagawa nyo before, no? Kaya kung may chance kayo, yun, sulitin nyo yung mga ganong opportunity. Kung meron kang opportunity to do that ngayon habang pinapanood mo to, magplano ka na, no? Ano lang, konting advice lang guys, na depende naman sa inyo kung gusto nyo sundin or not. Ano tayo, POV content tayo. Nagiging ano no, nagiging advice yung content natin. Wala kasi tayo bang maikwento dito sa daan habang pinapakita ko sa inyo tong POV. Ayoko naman lagyan lang ng background music to. I'm not sure kung may nakaka-relate, pero ayun lang yung mga konting bagay na masasabi ko. Siguro just in case na magkikita tayo face to face and magbibigayan tayo ng advice, ang ma-advise ko lang sa inyo is spend more time with your family, especially kapag meron kang opportunity. I think walang right time for that, basta meron kang opportunity. Oh, ang ganda ng view dito, kabukidan. Kaya ako nasabi yun kasi di ba habang tumatakbo yung panahon, yung mga kapatid nyo nagkakaroon na ng mga sarili nilang schedule, mga parents nyo, and especially yung mga, kung may mga lolo't lola pa kayo, no, hindi natin alam hanggang kailan natin sila makakasama. Kaya kung may opportunity ka, pera ka naman ngayon, edi mag-set ka ng mga something na pwede kayong mag-enjoy, family bonding like that. Grabe lang yung biyahe natin, ang haba pala na itong tulay na to. So ayun, ang drama ng vlog natin ngayon guys. But if you have any question about Wigo, huwag na lang dun sa drama na yung kanina, drop nyo na lang yan sa comment section. Kung hindi ko pa nasabi sa mga vlog ko, baka ma-share ko sa inyo. And also you can hit that subscribe button and like na din yung video kung nagustuhan mo. Sige na, pindutin mo na yung subscribe button na yan. Again, I think itong vlog na to is celebration vlog na din ng pag-reach natin ng 1K subscribers. So again, thank you for all na sumusuporta sa channel namin from the start, or kahit yung mga bago pa lang. Thank you po, maraming salamat sa inyo. Malayo-layo pa tayo, based sa Google Map 23 minutes pa. Nakakalahati na tayo. Parang estimate niya is 50 kilometers mula sa amin hanggang doon. So 22 kilometers left na lang. So far wala pa tayong nadadaan ng traffic. Ganda din ang view, no? Right dyan ito 1.8 kilometers na lang. Pasok na tayo ng exit. Diba yung exit? Diba yung exit? Diyan na to, Petron. Labas tayo. Labas na lang tayo. Ito pala to eh. Ayun pala, Mexico. Mahal. Aakabe, no? Pagka pumapasok ka ng di ka sure, nako. Ito ba? Mutik na yan. Aling pa ako ah. Ay! Lakeshore Christmas! Ito na kami, Lakeshore. And kakanan tayo dito. Alam ko may sign dito eh, to Lakeshore eh. Ito pwede na dito, diba? Ayan o, the Lakeshore sabi niya.
Okay. Sharp right. Whoop. Sharp right. Alright. 500 meters. Slight right. Para tayo nasa ano, kabukidan. Pero patag. Ganyan yan. Parang ang sarap ng amoy dito ah. Amoy nga natin. Kasi pumapasok yung alikabok. Uy, medyo bako-bako. Tinitignan ko lang to sa map po. Tapos nandito na tayo. Wow. Ang sarap sa mata kapag ganyang puro green yung nakikita mo. Teka, tatanggalin ko yung camera guys. Pagalitan tayo. Tinanggal ko yung head strap ko kasi baka sitayin tayo. And now we're here, time check 4:11 PM. Ayun, nandito na tayo. Buti maganda yung panahon na isama. So explore natin ang Lakeshore. Yay! Yay! Ay, gising na yung baby namin! Yay! So ito yung parking space nila. No, pag papunta ka, hanapin mo lang tong Wonder Wheel na yan. Yan. Pag nakita mo yan, nandiyan yung entrance sa tapat niyan. 100 pa sir. Bayad tayo entrance, 50 pesos each. May bayad din yung bata. Siyempre, di pwedeng di natin ma-experience to. Okay, so 20 minutes, 250. So isa yun sa gastos natin, 250 yung pagsakay dun sa Swan. And then yung entrance fee namin, 50 pesos each, 200 as well. Parking wala namang bayad. Wonder Wheel! Check guys, sorry medyo madilim. 7:57 PM and pauwi na kami. Okay na, nasulit na namin. Hindi na kami masyadong magpapagabi dito. Grabe talaga yung tao dito. Talagang dinadagsa yung lugar. Advisable na mas maaga kayo pumunta talaga dito. Pero kung gusto nyo gabi, okay lang naman. Pero baka traffic yung abutan nyo. Kung mas maaga kasi kayo, mas masusulit nyo yung ano, yun, yung mga rides. Kasi konti pa lang yung tao. Pero pagka ganyan kadami, medyo pila ka na din. Sa ride, sa pagkain, saka sa mga picturan. Another advice, magbaon kayo ng towel. Kasi kanina mainit eh. Lalo na pag sumakay kayo dun sa ano, sa Swan, papawisan kayo dun. Kaya advisable magbaon kayo ng towel or pamalit na damit. Mukhang iba yung dinaanan namin pa uwi ah. Pero parang dito naman kasi lahat pumupunta. Ang dinner na lang namin is sa Caltex San Fernando. Kasi grabe talaga doon. Sana pala nagdala kami pagkain, tas doon na lang kami nagpicnic sa may parking space. Pwede yun eh. Next time siguro pagka naisipan ulit dumalaw. Ang susunod nating dadalawin dito sa Pampanga is yung The Orchid Garden. Check natin kung ano yung schedule doon. Pero feeling ko mas madami talaga ang activity dito compare doon.
well, another mission na naman yung na-complete natin. Matagal na din naming plano tong Lakeshore. At least kahit pa paano na-check na natin to sa listahan natin. And kung sinamahan nyo kami hanggang dito sa part ng video na to, thank you po. And don't forget to like and subscribe kung gusto nyo lang naman. Sige na, click nyo na yung button na yan. Hanggang sa susunod na video, ingat po tayo palagi. God bless and bye bye.